Hello guys, good morning and welcome back dito sa Entong's World channel. Ang topic natin for today is about disinfectant or disinfect ng ating mga cages. So, hindi lang dito sa cage ng ating mga alagang manok, magdi-disinfect din tayo dun sa free range area ng ating mga alagang bibe. Tapos yung iba pa natin mga kulungan dyan. So, itong gagawin natin ngayon ay turo lang din sa atin ng mabuting kaibigan. So, ito ay subok na niya. And ang sabi niya, napaka-safe daw nito sa ating mga alaga kahit magkaroon ng contact sa kanila, sa kanilang inumin at pagkain. So, ang solusyon na ito ay napakabisa sa kanyang farm. So, first time natin gagawin dito sa ating farm ang magdi-disinfect na gamit ito. So, disclaimer lamang, itong brand na to ay hindi sponsor and ito ay based lang sa experience ng ating tropa, which is gagawin natin dito sa ating farm. And yung brand na yon is ito. So, ayan, yung pangalan niya. So, hindi siya sponsor sa atin Bale, ito, turo niya lang sa atin yung tropa natin. So, ang isang sachet na ganito ay merong 20 grams na powder. So, ayan, powder siya. And ang nakalagay sa instruction is 20 grams per 1 sachet. Ayan, tapos, lalagyan natin ay, halimbawa, 20 grams per 4 liters of water. So, meron tayo ditong sprayer. Ayan, nakalagay. 2 litro lang siya. So, ang ilalagay nating solution dito ay kalahati. Tapos, ayan, mag-start tayo mag-spray sa bawat kulungan and dun sa range area ng ating ibang mga alagang hayop. So, ito ay itatry natin. Maybe after ilang months, update ko kayo kung very effective ba ito sa ating farm. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga viruses na nakakalat dyan. Special dito sa mga cages natin na nasa likuran natin, nakakulong lang yung mga alaga nating manok and madalang natin silang maibilad, lalong-lalo tong mga maliliit natin na alagang manok. So, ayan, hindi naman porket meron tayong mga drawer dito, ayan, gaya ng kulungan natin na every time nagpapalit tayo ng mga beddings dyan, ay hindi ibig sabihin hindi sila magkakasakit. So, meron pa ring mga cases na natatamaan yung mga alaga natin dito sa ating chicken coop and dito sa farm. So, ayan, nagpalit naman na tayo ng beddings kahapon and sa ngayon, magta-try tayo na mag-spray nito. So, halika, samahan nyo ako at titimplahan natin. So, ayan, 2 liter, tapos kalahati nitong isang sachet. Bale, 10 grams ang ilalagay natin sa 2 liters na tubig. So, ito, lalagyan lang natin yung ating sprayer. So, ito nga pala, nabibili sa online or meron din naman sa mga nagtitinda ng mga pet supply sa mga area ninyo. So, tingin-tingin na lang kayo. And mas okay kasi ito compare dun sa mano-manong pinipindot na paisa-isa. So, ito, once na pinump mo na yan, nagkakaroon ng pressure sa loob, tapos automatic na, madali na siyang pindutin. So, depende sa inyo kung saan kayo mas gamay. Ako dito, mas gusto ko ito. Guys, ito na yung solution, no? Powder siya. And yung amoy niya, mabango siya. Amoy strawberry, guys. Kapag bumili kayo nito, maamoy nyo talaga yung, yung scent niya. Para siyang strawberry juice. So, kalahati lalagay natin. Ayan. Kasi nga wala tayong wala tayong 4 liters na lagayan. So, yun nga. Sabi nung tropa natin, napaka-safe daw ito sa mga alaga natin. Kahit ma-sprayan sila, kahit malagyan yung pagkain nila, hindi sila mamamatay kasi pet friendly itong solution na to. In fairness, ang bango niya para siyang strawberry juice talaga. So ayan, naglagay tayo ng kalahati. Sa ngayon, tansya-tansya na lang muna kasi wala naman tayong eksaktong 4 liters. So ayan. Ang bango talaga. Promise, mabango siya guys. So lalagyan natin to ng tubig. Yan guys, mag-start na tayong mag-spray. Pero bago ang lahat, shoutout sa ating mga viewers. So ayan, papamplang natin yan hanggang sa maramdaman ninyo na medyo mahirap-hirap na siyang ipump. That's the time na pwede na kayong mag-spray. So ayan, ganito yung sprayer natin. Siyempre familiar na kayo sa ganito kasi karamihan naman ng backyard racers meron din silang kanya-kanyang pang spray, especially pag yung mga
cage nyo ay gagaya nito, kulob. Guys, mag-start na tayo mag-spray dito sa ating mga cages. So ito, disclaimer lamang, first time natin gagawin to. Based lang sa experience ng ating tropa itong itong paggamit ng solution na to. So ayan, spray tayo dito. Ayan. Ayan. Gaya ng kulungan natin, tignan nyo naman. Ayan, may drawer siya. So hindi porket naka-drawer kayo at hindi naman napakan masyado yung mga dumi, ay hindi na kayo gagamit nito. So malaking tulong to. Ang sabi kasi nung tropa natin, nakakatulong din daw tong magtaboy ng mga langaw. Number one din kasing problem natin dito sa ating mga kulungan ay yung langaw. Siyempre nagdadala rin ng sakit yung mga yan. So ayan, isa-isa natin silang i-sprayan. Mamaya papakita din natin yung ating mga alagang baby. So ayan. Yun nga, safe nga daw sa mga alaga to kasi subok na rin niya. Ayan. Kahit konti-konti lang naman, basta makita nyo nag-moist na yung area. Ano na yan, okay na yan. Ayan guys. Ayan. Malaking tulong to guys kasi para makaiwas sa sakit yung mga alaga ninyo. Ako kasi kahit ganito yung type ng kulungan natin, kahit sabihin natin lagi tayong naglilinis, kung wala naman kayong disinfectant, useless din yun kasi yung mga virus, hindi naman natin yan masyadong, hindi naman natin yan makita. Syempre napakaliit ng mga yan. So much better na maging maging preventive or maging ang tawag dito, mag-prevent tayo ng gaya nito, gumagamit tayo ng mga disinfectant. So ganyan lang, lalo sa mga area na yung mga area na naapakan talaga nila. Ayan. Sa mga mga may alagang broiler, ganito rin yung nakikita natin, nag-i-spray sila ng Protect Plus Gold. Ayan. Next natin tong mga alaga natin. Ayan, may mga alaga tayo dyan. So yung mga alaga pala natin dito nakabilad kaya wala sila. So ayan. Ayan, alaga tayo dyan. Safe naman daw to eh. So ayan, spray tayo. Safe sa inumin, kahit malagyan tayo mga yan, okay lang. Ayan, may alaga tayo dyan. Disinfect. Especially mga beddings na yan, yung nasa ilalim. Lumipad na. Spray natin. Ayan. Ganun lang kadali guys, hindi siya mahirap gawin kasi nga syempre ilalagay nyo lang naman sa mga sprayer tapos diretso spray na. Yung nakita pa nga natin yung mga alaga nilang baboy, so ginagamitan din nila ng ganito habang kumakain, nag-spray sila pang iwas din daw nila sa ASF. So may solution natin. Ayan. Spray tayo. Ayan. Maganda nga nababasa yung bedding sa ibaba para masipsip niya yung solution. Next, pangpulit natin. Ayan, para magkaroon ng pressure. Ayan, mga kanto, sinisiksikan ng mga yung mga germs. Ayan, para makaiwas sa sakit mga alaga natin. Tsaka ang bango guys, promise. Pag na-try nyo to ng personal, pag bumili kayo, madali lang siyang gamitin, tapos ang bango niya. Ayan, spray din tayo rito. Ayan, sa mga area na naapakan ng mga manok natin. Okay. So same process sa lahat ng kulungan, ganyan gagawin natin. Mamaya balikan ko kayo. Pakita ko rin yung sa area ng mga bibi natin mamaya. So
So lahat ng area guys, lalagyan na natin ng ganito kasi para sure na mawala yung mga ano dito, mga viruses. Yan. Sa mga lupa, mag-spray tayo. Kasi hindi naman 100% mga alaga lang natin yung nandito. Kadalasan merong mga ibon, daga. So syempre pag may mga ano, mga carrier ng sakit, hindi natin maiiwasan na mahawa yung mga alaga natin. So kahit anong painom natin ng gamot, supplements, bakuna, so tatamaan yung mga alaga natin. Ayan. Para mawala yung mga viruses dyan. Napakadali niyang gamitin. At saka hindi kayo mag-worry kasi yung mga alaga nyo safe. Non-toxic na siya guys. Ayan. So next tayo dun sa kulungan ng bibi. Ibang alaga natin guys. So nakabilad kasi sila. So para na-exercise sila, nilalabas natin sila every morning. Especially kapag nandito tayo sa province. Ayan guys. So itong white natin, no, unti-unti nang tumatalayo yung palong niya kasi nung isang araw tumba dahil galing sa biyahe. Tapos yung bago nating breeder na Benjarong. So mga Thailand yung mga yan. Thai Chabo. Ayan yung mga produce na natin. Ayan, no. Black Mattel. Tapos yung nag-iisang Benjarong natin. Guys, mag-i-spray tayo kasi lagi rin tayo nagbibilad dito ng mga alaga natin. Para ano sila, disinfect. Ayan. Next tayo sa ibang kulungan. Sa kulungan ng mga baby natin, spray tayo. Ayan, para mawala yung mga virus dyan. Sa bagay itong mga Muscovy ducks naman guys, pansin natin sila, matibay ang resistensya nila. Unlike sa mga manok, kasi mga manok medyo masisilan yung mga yan. Sa manok madaling magparami, kaso nga lang yung sakit talaga. Kaya naggaganito tayo, nagdi-disinfect tayo, tapos bibigay tayo ng mga prevention. Overall dito, kahit mga kulungan ng kambing natin, disinfect natin. Disinfect tayo dyan. Hindi pa tayo nakapaghakot kasi dyan ng ano, yung mga beddings niya, medyo madumi na. So next na way natin, maglilinis tayo rito. Ayan. Tapos dito sa kulungan ng mga bibi natin, medyo malawak to guys, pero focus tayo dito sa area na to kasi dito lang naman sila nakatambay kadalasan eh. Ayan guys, tignan nyo, lalaki ng mga Muscovy natin. Maganda oh. Medyo paubos na. Ang bango talaga ng amoy niya guys, hindi siya masangsang sa ilong. Guys, ganun lang kadaling mag-disinfect ng inyong mga farm. So ayan, kailangan nyo gawin to. Regular kayo mag-disinfect kasi napaka-importante yan, especially sa mga alagang manok dahil sila yung kadalasang nagkakasakit. Dito sa ibang mga farm animals naman natin, madalang silang tamaan ng sakit kasi nga medyo matibay resistensya ng mga to, especially yung mga yan, yung mga Muscovy ducks. Hindi sila ganun kadaling tamaan ng sakit, unlike sa mga manok. Makita nyo pag nakayuko na yan, ako talagang kailangan gamutin. Kung hindi makuha sa gamutan, talagang adobo yung mga yan. So yun lang, madali lang siyang gamitin guys. So ano lang to, 2 liters tong lagayan natin, pero na-sprayan natin itong buong area natin kasama na yung chicken coop natin doon. So yun guys, sana may natutunan kayo, and kung taga saan kayo, mag-comment kayo below, and sa mga subscribers natin dyan, shoutout sa inyo. And kung bago kayo dito sa ating channel, don't forget to like, share, comment na rin kayo, and mag-subscribe dito sa ating channel syempre para updated kayo sa ating mga next upload videos. So shoutout sa inyong lahat, happy farming po sa inyo, and God bless. Bye!